10 mga nakakakilabot na prediksyon ni Baba Vanga para sa taon ng 2025. Si Baba Vanga ay isang blind Bulgarian fortune teller na tinaguriang Nostradamus ng Balkans dahil sa kanyang mga hula tungkol sa hinaharap. Ipinanganak siya noong 1911 at namatay noong 1996. Sinasabing nahulaan niya ang pagbagsak ng Soviet Union at pag-atake noong 9/11. Pero mahalagang tandaan na hindi lahat ng kanyang hula ay dapat paniwalaan. Kung kaya't sa video na ito ay aalamin natin ang mga hula ni Baba Vanga para sa taon na ito. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Number 1, The Dragon. Ayon sa mga prediction ni Baba Vanga ay may tinatawag siyang The Dragon na mangyayari sa taong 2025. Maraming tao ang nagtataka kung ano ang ibig sabihin nito at kung paano ito makakaapekto sa mundo. Sabi ng ilang eksperto, ang The Dragon ay maaring sumisimbolo sa isang malaking bansa tulad ng China na patuloy na lumalakas sa ekonomiya at iba pang larangan. Maraming naniniwala na sa 2025 ay mas lalo pang magiging makapangyarihan ang bansang ito at mas dadami ang kanilang impluwensya sa buong mundo. Bukod sa pagiging simbolo ng isang bansa, iniisip din ng iba na maaaring tumukoy ang The Dragon sa isang malaking sakuna. Halimbawa, maaaring ito ay isang malakas na bagyo, lindol o pagsabog ng bulkan na makakasira sa maraming lugar. Kung totoo ito, dapat maging handa ang mga tao upang maiwasan ang malaking pinsala at mawala ang maraming buhay. Madalas ding nagpapaalala ang mga eksperto tungkol sa mga posibleng sakuna na maaaring mangyari sa hinaharap dahil sa pagbabago ng klima at iba pang dahilan. May iba namang nagsasabi na ang The Dragon ay maaaring tungkol sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya. Sa panahon ngayon ay maraming bagong imbensyon ang lumalabas, lalo na sa larangan ng Artificial Intelligence o AI. Posible na ngayong 2025 ay mas magiging makapangyarihan ang mga computer at robot na maaaring makaapekto sa mga trabaho ng tao. Kung hindi magiging maingat ang mga tao ay baka mawalan ng trabaho ang marami at magbago ang paraan ng pamumuhay. Sa kabilang banda, may mga naniniwala na ang prediksyon na ito ay tungkol sa kasamaan na maaaring lumaganap sa mundo. Posibleng mas dumami ang kaguluhan, digmaan at iba pang problema sa lipunan. Kung ganito nga ang ibig sabihin ng The Dragon, maaring isang babala ito para sa mga tao na dapat maging mabuti at gumawa ng paraan upang mapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa. Number 2, Wars and International Struggle. Isa din sa kanyang mga hula para sa year 2025 ay ang tungkol sa mga digmaan at pandaigdigang labanan. Ayon sa kanya, maaaring magkaroon ng matinding gulo sa pagitan ng iba't ibang bansa. Ang mga problemang ito ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa mundo, lalo na sa ekonomiya at pamumuhay ng tao. Sinasabi na ang Europe ay posibleng makaranas ng matinding kaguluhan. Ang mga bansa ay maaaring mag-away dahil sa iba't ibang dahilan tulad ng teritoryo, relihiyon at kakulangan sa mga mahahalagang yaman. Sa kasalukuyan ay may mga hindi pagkakaunawaan na sa pagitan ng ilang bansa tulad ng Russia at Ukraine. Ang mga tensyon na ito ay maaaring lumala at mauwi sa mas malaking labanan. Bukod sa Europe, maaari ring magkaroon ng mga kaguluhan sa ibang bahagi ng mundo. Ayon sa prediction, maraming tao ang maaring mag-alsa laban sa kanilang gobyerno dahil sa mga issue tulad ng kahirapan at katiwalian. Kapag nangyari ito ay maaring bumagsak ang ekonomiya at lumala ang problema sa pagkain at enerhiya. Maaring magkulang ang pagkain, tubig at iba pang pangangailangan na maaring magdulot ng malawakang kagutuman at paghihirap. Kaugnay pa nito, sinabi rin ni Baba Vanga na maaaring gamitin ng mga bansa ang makabagong teknolohiya sa mga digmaan. Halimbawa, maaaring gamitin ang mga drone at cyber attacks upang talunin ng kalaban. Ang ganitong uri ng labanan ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa mga gusali, negosyo at buhay ng tao. Dahil dito ay maraming tao ang maaaring mapilitang umalis sa kanilang bansa upang humanap ng mas ligtas na lugar. Ang ganitong paglipat ng mga tao ay maaaring maging problema para sa ibang bansa. Dagdag pa rito, isa pang dahilan ng digmaan ayon sa prediksyon ni Baba Vanga ay ang kakulangan sa likas na yaman tulad ng tubig at langis. Dahil sa lumalaking pangangailangan ng mundo ay maaaring mag-away ang mga bansa para makuha ang mga yamang ito. Ang mga bansang mayaman sa likas na yaman ay maaaring protektahan ito, habang ang ibang mga bansa ay maaaring pilit na makuha ito sa anumang paraan.
Ang mga digmaan ay maaari ring magdulot ng pagbagsak ng ekonomiya. Kapag nagkaroon ng matinding labanan, ay maraming negosyo ang maaaring magsara, tataas ang presyo ng mga bilihin at mawawalan ng trabaho ang maraming tao. Number 3. Europe sparsely populated. Isa pa sa kanyang mga hula para sa year 2025 ay ang pagbawas ng populasyon sa Europe. Maraming tao ang naniniwala sa kanyang mga hula dahil sa ilang prediction niya na sinasabing nagkatotoo, tulad ng pagbagsak ng Twin Towers at iba pang malalaking pangyayari sa mundo. Ngunit hindi lahat ng kanyang mga hula ay napatunayang tama. Maraming posibleng dahilan kung bakit maaaring bumaba ang populasyon sa Europe, at ito ay patuloy na pinag-uusapan ng mga eksperto at mga tagasunod ni Baba Vanga. Isa sa mga dahilan na maaaring magdulot ng pagbaba ng populasyon ay ang posibleng digmaan sa Europe. Sa kasalukuyan ay may mga tensyon sa ilang bahagi ng kontinente, lalo na sa pagitan ng mga malalaking bansa. Kapag may digmaan ay maraming tao ang maaaring mamatay o mapilitang lumikas sa ibang lugar upang makahanap ng kaligtasan. Ang mga lungsod at bayan ay maaaring mawasak at ang mga kabuhayan ay mawawala. Marami ring tao ang maaaring mawalan ng trabaho at maghirap. Kaya maaring piliin nilang lumipat sa ibang kontinente tulad ng Asya o Amerika upang makahanap ng mas magandang buhay. Sa ganitong sitwasyon, ang populasyon ng Europe ay bababa dahil sa pag-alis ng maraming residente. Isa pang maaring dahilan ng pagbawas ng populasyon ay ang mga natural calamities tulad ng lindol, pagbaha at pagsabog ng bulkan. Sa mga nagdaang taon ay maraming bahagi ng mundo, kabilang ang Europe, ang nakaranas ng matinding pagbabago sa klima. Ang pagbabago ng klima ay maaaring magdulot ng malalakas na bagyo at pagbaha na maaaring makapinsala sa maraming lugar. Kapag nangyari ito ay maraming tao ang mapipilitang umalis sa kanilang mga tahanan at maghanap ng mas ligtas na lugar. Ang pagbabago ng klima ay isa rin sa mga dahilan kung bakit maaaring bumaba ang populasyon sa Europe. Sa pagtaas ng temperature ng mundo ay natutunaw ang mga yelo sa mga polar region at tumataas ang level ng tubig sa dagat. Dahil dito ay maaaring malubog ang mga coastal cities sa seawater. Kapag bumaha ang mga lugar na ito ay maraming tao ang mapipilitang lumikas at maghanap ng bagong matitirhan. Bukod dito, maaaring magdulot din ng matinding init at tagtuyot ang pagbabago ng klima na makakaapekto sa agriculture at supply ng pagkain. Kapag walang sapat na pagkain at tubig ay maraming tao ang maghihirap at maaaring mamatay na siyang magiging dahilan ng pagbawas ng populasyon. Number 4. Human telepathy. Ayon sa kanya, sa year 2025 ay magkakaroon ng kakayahan ng tao na makipag-usap gamit lamang ang isip na tinatawag na human telepathy. Ayon sa kanyang hula, magkakaroon ng malaking pagbabago sa paraan ng komunikasyon ng tao kung saan hindi nakakailanganin ng mga tradisyonal na gamit tulad ng cellphone o internet upang makipag-ugnayan. Ang ideyang ito ay tila kamangha-mangha. Ngunit marami ang nagtatanong kung posible nga ba itong mangyari sa tunay na buhay. Ang telepathy ay tumutukoy sa kakayahang magpadala ng impormasyon mula sa isang isip patungo sa isa pa nang hindi gumagamit ng pandinig, paningin o iba pang senses. Sa madaling salita, ito ay paraan ng komunikasyon kung saan ang mga tao ay nagkakaintindihan gamit lamang ang kanilang isip. Sa mga pelikula, aklat at palabas sa telebisyon ay madalas itong ipinapakita bilang isang pambihirang kakayahan ng mga tauhan na may espesyal na kapangyarihan. Subalit sa totoong buhay ay hindi pa napapatunayan ng agham kung posible nga ba ito. Maraming pag-aaral ang isinagawa upang siyasatin kung may kakayahan ng utak ng tao na makapagpadala at makatanggap ng impormasyon sa ganitong paraan. Ngunit hanggang ngayon ay nananatili itong isang palaisipan. Kung sakaling maging totoo ang hula ni Baba Vanga at magkaroon ng telepathic skills ang tao, ay malaki ang maaaring maging epekto nito sa pang-araw-araw na buhay. Isang malaking pagbabago ang maaaring mangyari sa paraan ng pakikipag-usap kung saan hindi na kailangang gumamit ng wika o teknolohiya upang makipagkomunikasyon. May iwasan na rin ang mga maling pag-unawa o miscommunication dahil direktang mararamdaman at maiintindihan ng tao ang iniisip ng iba. Bukod dito, maaaring makatulong ito sa mga taong may kapansanan tulad ng mga hindi nakakapagsalita o nakakarinig. Sa pamamagitan ng telepathy ay mas madali nilang maipapahayag ang kanilang saloobin at pangangailangan nang hindi na umaasa sa mga makalumang paraan. Subalit may mga posibleng negative effects din ang ganitong uri ng kakayahan. Halimbawa, maaring mawala ang pribadong pag-iisip ng isang tao.
Number 5, lab-grown organs. Sinasabing isa sa mga prediksyon ni Baba Vanga para sa taong 2025 ay ang paggawa ng mga organs ng tao sa laboratory. Tinatawag itong lab-grown organs, kung saan ginagamit ang mga cells ng tao upang palakihin at bumuo ng mga organs tulad ng puso, atay at lungs. Kung ito ay magiging totoo, makakatulong ito sa mga pasyenteng nangangailangan ng organ transplant at mababawasan ang paghihintay para sa donor. Ang teknolohiyang ito ay patuloy na pinag-aaralan ng mga sayantipiko upang maging mas epektibo at ligtas gamitin. Samantala, ang proseso ng paggawa ng lab-grown organs ay may ilang mahahalagang hakbang. Una ay kinukuha ang cells mula sa pasyente o donor. Ang cells na ito ay pinalalago at pinararami sa laboratory upang makabuo ng sapat na dami. Pagkatapos ay inilalagay ang mga cells sa isang scaffold o upang magkaroon ng tamang hugis ang organs. Kapag lumaki na ito ay inilalagay sa isang espesyal na makina na tinatawag na bioreactor na nagbibigay ng sustansya at tamang kondisyon para sa patuloy na paglaki. Kapag handa na ang organs ay maaari na itong gamitin sa operasyon. Kaugnay pa nito, maraming benepisyo ang makukuha mula sa lab-grown organs. Isa sa pinakamahalagang benepisyo nito ay ang pagbawas ng organ rejection dahil ginagamit ang sariling cells ng pasyente. Ibig sabihin, hindi na kailangang gumamit ng gamot para pigilan ng katawan na labanan ng bagong organs. Mas mabilis din ang paggaling ng pasyente dahil mas tugma ang organs sa katawan. Sa kabila ng mga benepisyo ay may ilang hamon din ang teknolohiyang ito. Isa sa mga hamon ay ang pagiging komplikado ng mga organs ng tao. Mahirap gayahin sa laboratory ang eksaktong paraan ng paggana ng mga ito. Number 6, alien contact. Isa sa mga prediksyon ni Baba Vanga para sa year 2025 ay ang posibilidad ng unang opisyal na pakikipag-ugnayan ng mga tao sa mga alien. Ayon sa kanyang hula, maaaring dumating ang panahon na makikita at makikilala natin ang mga nilalang na hindi natin akalaing totoo. Sinasabing ang contact na ito ay maaaring maganap sa isang malaking international events kung saan maraming tao ang makakasaksi. Samantala, maraming tao ang naniniwala na hindi tayo nag-iisa sa kalawakan. May mga ulat ng mga nakakita raw ng UFO o hindi kilalang lumilipad na bagay sa himpapawid. May ilan ding nagsasabi na nagkaroon na ng lihim na pakikipag-ugnayan ang mga gobyerno sa mga alien. Ngunit ito ay walang sapat na ebidensya. Marami ring eksperto sa science ang patuloy na nagsasaliksik upang alamin kung totoo nga bang may mga alien sa ibang bahagi ng kalawakan. Gumagamit din sila ng mga telescope at mga sensor upang subukan makahanap ng senyales ng buhay mula sa ibang planeta. Ngunit kung totoo ang prediksyon ni Baba Vanga, ay posibleng magkaroon ito ng malaking epekto sa ating buhay. Maaaring magdala ito ng kaalaman tungkol sa mga bagay na hindi pa natin alam. Posibleng magkaroon ng mga bagong technology na galing sa mga alien na makakatulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, maaaring makahanap tayo ng mas maunlad na paraan para sa communication, medical o transportation. Pero may ilang tao rin ang natatakot na baka hindi mabuti ang dulot ng pakikipag-ugnayan sa kanila. May posibilidad na magkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan na maaaring humantong sa kaguluhan o digmaan. Bukod pa rito, ay may mga nag-iisip rin na kung makikipag-ugnayan tayo sa mga alien, ay dapat tayong maging maingat. Hindi rin natin alam kung ano ang kanilang intensyon. Posibleng sila ay mapayapa at nais lamang makipagkaibigan, pero maaari ring may iba silang layunin na hindi natin inaasahan. Number 7, disasters. Isa sa mga prediction ni Baba Vanga ay ang pagdating ng malalaking sakuna o disasters na maaring makasira sa maraming lugar at magdulot ng matinding paghihirap sa maraming tao. Ayon sa kanyang hula, may mga matitinding kalamidad na darating tulad ng malalakas na bagyo, lindol, pagbaha at iba pang pangyayari na maaaring sumira sa mga bahay, kabuhayan at buhay ng tao. Sinasabing isa sa mga malalaking problema na mangyayari ay ang matinding pagbaha sa iba't ibang bahagi ng mundo. Maraming lugar, lalo na yung malapit sa dagat at ilog, ang maaring lumubog sa tubig. Dahil dito ay maraming tao ang mapipilitang iwanan ang kanilang mga tahanan at lumipat sa ibang lugar. Ang matinding pagbaha ay makasisira rin sa mga pananim at mapagkukunan ng pagkain. Bukod sa baha ay may hula rin na magkakaroon ng malalakas na lindol sa iba't ibang bansa. Ang mga lindol na ito ay maaaring magdulot ng pagguho ng mga gusali, tulay at kalsada. At kapag nangyari ito,
ay maraming tao ang maaring mawalan ng tirahan at mahirapang makakuha ng tulong. Sa mga lugar na hindi handa sa ganitong sakuna ay mas marami ang maaring masaktan o mamatay. Kaya mahalaga ang pagiging handa tulad ng pagkakaroon ng maayos na plano para sa emergency at pagsunod sa mga babala ng gobyerno. Dagdag pa rito, may mga bulkan rin na matagal nang hindi sumasabog ang maaaring magising muli. Kapag sumabog ang mga bulkan ay makakalabas ang mainit na lava at makapal na abo na maaaring makasira sa paligid. Ang abo ay hindi makakabuti sa kalusugan dahil maaari itong magdulot ng lung cancer. Bukod dito ay maaaring maapektuhan ang mga pananim at hayop sa mga lugar na malapit sa bulkan. Gayun din naman, isa pa sa mga posibleng mangyari ayon sa kanyang hula ay ang matinding tagtuyot. Kapag nangyari ito ay maraming ilog at lawa ang matutuyo kung kaya't mahihirapan ang mga tao sa pagkuha ng tubig. Kapag walang sapat na tubig ay mahihirapan ang mga magsasaka sa kanilang mga pananim at mawawalan ng pagkain ng maraming pamilya. Bukod sa mga natural calamities ay may mga babala rin na maaaring magkaroon ng mga aksidente na gawa ng tao tulad ng pagsabog sa mga factory, chemical spill at pagkasira ng mga planta ng kuryente. Ang mga ganitong aksidente ay maaaring magdulot ng polusyon sa tubig at hangin na hindi makakabuti sa kalusugan ng tao at sa kalikasan. Number 8. Environmental meltdown. Ayon sa prediction ni Baba Vanga ay maaaring magkaroon ng environmental meltdown o matinding pagkasira ng kalikasan. Ibig sabihin, patuloy na lalala ang problema sa ating kapaligiran dahil sa mga gawain ng tao tulad ng sobrang paggamit ng likas na yaman, polusyon at hindi tamang pangangalaga sa kalikasan. Samantala, isa sa mga malaking epekto ng environmental meltdown ay ang pagkatunaw ng yelo sa mga polar regions tulad ng Arctic at Antarctic. Dahil sa mainit na panahon ay natutunaw ang mga yelong ito kaya tumataas ang level ng tubig sa dagat. Kapag nangyari ito ay maraming lugar sa tabing dagat ang maaaring malubog sa tubig. Ang mga bansa tulad ng Pilipinas, Maldives at Bangladesh ay delikado sa ganitong sitwasyon dahil maraming tao ang nakatira malapit sa dagat. Bukod dito, ang environmental meltdown ay maaaring magdulot ng mas malalakas na bagyo, tagtuyot at iba pang severe weather conditions. Kapag bumagyo ng malakas ay maraming bahay at pananim ang nasisira. Kapag may tagtuyot naman ay nagkukulang ang tubig at pagkain kaya maraming tao ang nagugutom. Ang mga magsasaka ay labis rin na naaapektuhan dahil hindi sila makapagtanim ng maayos. Gayun din naman, ang pagkasira ng kalikasan ay nagdudulot din ng pagkawala ng mga hayop at halaman. Dahil sa pagputol ng mga puno at polusyon ay nawawalan ng tirahan ng mga hayop. Marami ring uri ng hayop ang maaaring mawala ng tuluyan na makakaapekto sa ating likas na yaman at pagkain. Halimbawa, kung kaunti na lang ang mga isda sa dagat dahil sa polusyon ay magiging mahirap para sa mga mangingisda na makahanap ng isda. Karagdagan pa dito, ang isa pang malaking problema ay ang polusyon o dumi na galing sa mga sasakyan, factory at basura ng tao. At upang maiwasan ng environmental meltdown ay dapat tayong gumawa ng mga paraan para pangalagaan ang kalikasan. Isa na rito ang paggamit ng clean energy tulad ng solar at wind power. Mahalaga rin ang pagtatanim ng puno para mapanatili ang tamang klima at mabawasan ang init. Ang pagsusunog ng basura ay dapat ring iwasan at dapat tayong mag-recycle ng mga bagay na maaari pang gamitin. Sa katunayan ay dapat din tayong magtipid sa paggamit ng tubig at kuryente. Ang maliliit na pagbabago sa ating pang-araw-araw na gawain tulad ng pag-iwas sa paggamit ng plastic, tamang pagtatapon ng basura at pagsuporta sa mga eco-friendly products ay makakatulong sa pagprotekta sa ating kapaligiran. Ang gobyerno at mga mamamayan ay kailangang magtulungan para maiwasan ang mas malalang epekto ng pagkasira ng kalikasan. Number 9. New energy source. Ayon sa mga prediksyon ni Baba Vanga ay maaaring matuklasan ng isang bagong uri ng energy na maaaring baguhin ang mundo. Hindi malinaw kung anong klase ng energy ito pero sinasabing ito ay magiging mas malinis at mas matipid kumpara sa mga ginagamit natin ngayon. Kung totoo ang prediksyon na ito ay malaking tulong ito para sa ating kalikasan at ekonomiya. Marami sa atin ang umaasa na makakahanap ng bagong paraan upang makakuha ng energy na hindi makakasira sa ating kapaligiran. Sa kasalukuyan ay umaasa pa rin tayo sa mga tradisyonal na energy sources tulad ng langis, carbon at natural gas. Bagamat malaki ang naitutulong nito sa ating pang-araw-araw na buhay, ay malaki rin ang pinsalang na idudulot nito sa kalikasan.
Nagdudulot ito ng polusyon sa hangin, tubig at lupa na nagiging sanhi ng mga sakuna tulad ng pagbabago ng klima. Dahil dito ay patuloy na naghahanap ang mga eksperto ng mas malinis na mapagkukunan ng energy. Kaugnay pa nito, isa sa mga kilalang alternative energy ngayon ay ang solar energy. Ginagamit ito sa pamamagitan ng mga solar panel na kumukuha ng init ng araw upang gawing kuryente. Mayroon ding wind energy kung saan ang malalaking wind turbines ay umiikot upang makalikha ng kuryente. Ang tubig naman ay ginagamit din sa pamamagitan ng hydroelectric power, kung saan ang agos ng tubig mula sa mga dam ay ginagamit upang makalikha ng energy. Ngunit kung matutuklasan ang isang bagong uri ng energy tulad ng ipinapahiwatig ng prediksyon ni Baba Vanga, ay maaaring ito ay isang malaking pagbabago sa ating pamumuhay. Maaaring ito ay isang uri ng energy na hindi pa natin alam o hindi pa natin nagagamit ng husto. Posibleng magmula ito sa mga bagong elements sa kalikasan o mula sa technology na hindi pa natin ganap na naunawaan. Number 10. The rise of artificial intelligence and automation. Ayon sa prediksyon ni Baba Vanga, lalong uunlad ang artificial intelligence at automation. Ibig sabihin ay mas maraming gawain na dati ay ginagawa ng tao ang papalitan ng mga matatalinong makina. Maraming pagbabago ang maaaring mangyari sa ating pamumuhay, trabaho at pang-araw-araw na gawain dahil sa technology na ito. Bagamat may mga benepisyo, ay may mga bagay din na dapat pag-ingatan upang hindi ito maging problema sa hinaharap. Ngayon pa lang ay ginagamit na ang AI at automation sa iba't ibang larangan. Sa mga pabrika ay ginagamit ang mga robot upang mapabilis ang paggawa ng mga produkto. Sa hospital naman ay tumutulong ang AI sa pagdiagnose ng mga sakit at pagbibigay ng tamang lunas. Sa paaralan ay ginagamit din ito para matulungan ang mga guro sa pagtuturo sa mga mag-aaral. Pagdating naman sa transportation ay unti-unti nang nasusubukan ang mga sasakyang kayang magmaneho ng walang tao. Ang mga technology na ito ay naglalayong gawing mas madali at mabilis ang mga gawain. Pero sa kabila ng kaginhawaan na dulot ng AI at automation ay may mga suliranin din itong dala. Isa sa mga pinakamalaking problema ay ang pagkawala ng trabaho. Dahil kaya ng mga makina ang gawain ng tao ng mas mabilis at walang pahinga, ay maaaring mas piliin ng mga kumpanya ang AI kaysa sa mga manggagawa. Maraming tao ang posibleng mawalan ng hanapbuhay, lalo na sa mga pabrika, opisina at iba pang industriya. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit natatakot ang iba sa patuloy na pag-usbong ng AI. Bukod sa pagkawala ng trabaho, ay may pangamba rin tungkol sa seguridad ng impormasyon. Dahil ang AI ay gumagamit ng high amount of data, ay may posibilidad na ito ay mapasok ng mga hackers. Maaaring makuha ang mga personal na impormasyon ng mga tao kung hindi ito mapangangalagaan ng maayos. Bukod dito ay may mga pagkakataon din na maaaring magkamali ang AI, kaya mahalaga ang regulations upang maiwasan ang maling paggamit nito. Ngunit kahit may mga panganib ay marami pa rin ang naniniwala na makakatulong ng malaki ang AI at automation sa ating buhay. Kung magagamit ito ng maayos, ay maaari nitong mapabuti ang ekonomiya at serbisyo sa iba't ibang sektor.